Sa mga nag-aantay po na mayroong gagawing statement po ang Iglesia ni Cristo sa naging pahayag po at mga revelation ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si BBM dahil sa pulburon issue. Ano ba ang naging reaksyon ng pamamahala or Iglesia ni Cristo dito? Dahil marami pong naglalabasan sa social media na bakit pinayagan daw si Amy Marcos na magsalita ng ganon. Mga kababayan at mga kapatid, ito na po ang inaantay ng lahat, ang pahayag ng spokesperson na si Ka Edwil Sabala. Ito na po, panoorin po natin ng sabay-sabay. Nagbabalik po ang saganang mamamayan at sa oras na ito, mga kababayan, makinig po kayong mabuti. Muli nating makakasama ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Mayroon akong nais basahin na statement sa mga nanonood sa atin ngayon. Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng 3 araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control projects sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage, kapwa lokal at internasyonal, na nalikha ng naturang rally, hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand sa Maynila noong Linggo, Nobyembre 16, 2025. Sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa. Ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsikap upang matiyak na ang rally ay manatiling peaceful, orderly, at disciplined. Kabilang na ang Philippine National Police, ang National Government at ang Manila City Government. Lubos po naming pinahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mula pa sa pasimula, aming binigyang diin na kami ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula kami ng mapayapa at nagtapos kami ng mapayapa. Kaya sa ibabaw ng lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at ibinabalik namin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. So yan mga kababayan, hindi lang natin napakinggan yung reaction niya kay yung reaction po niya kay tawag nito kay Madam Amy. Meron po siyang pahayag po eh. Wait lang mga kababayan alam ko meron yan. Saglit lang po. Meron po yan eh.
Pakinggan po natin itong pahayag na ni Ka Edwil Zabala. Naputol na po kasi doon. So i-check po natin mga kababayan. Ito po ang pahayag ni Ka Edwil Zabala. Ulitin lang po natin. Ito po, ulitin ko lang po yung kanyang pahayag dito. Nagbabalik po ang saganang mamamayan at sa oras na ito, mga kababayan, makinig po kayong mabuti. Muli nating makakasama ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Ulitin lang po natin. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Mayroon akong nais basahin na statement sa mga nanonood sa atin ngayon. Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng 3 araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control projects sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage, kapwa lokal at international, na nalikha ng naturang rally, hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand sa Maynila noong Linggo, Nobyembre 16, 2025. Sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa, ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsikap upang matiyak na ang rally ay manatiling peaceful, orderly, at disciplined. Kabilang na ang Philippine National Police, ang National Government at ang Manila City Government. Lubos po naming pinahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mula pa sa pasimula, aming binigyang diin na kami ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula kami ng mapayapa at nagtapos kami ng mapayapa. Kaya sa ibabaw ng lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at ibinabalik namin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. So dito na po Kapatid mga Edwin, kababayan. mayroon lang po kaming ilang katanungan. Una po, may mga dumalo po sa rally ng Iglesia ni Cristo at ang iba ay nagsalita pa nga sa harapan at kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Ano po ba ang nililiwanag sa lahat ng gustong magsalita, Ka Edwin? Maganda pong naitanong niyan, kapatid na Jen. Ano po? At ang totoo, yung sagot dyan nakapaloob doon sa unang press release na inilabas ng Iglesia ukol sa kilusang ito. At nais ko lang ipaalaala sa mga nanonood sa atin ngayon. Ano Opo, po? Ka Edwin. Noon din pong Nobyembre 13, sinabi na namin na ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang naisabihin ay kaisa po ng panawagan namin, tatanggapin. Alam ito, tanggap ito ng lahat ng nagpasabing nais nilang sumama at magsalita sa rally dahil napakahalaga po ng ipinananawagan ng mga nagtitipon doon at alam na alam po iyan ng mga naririto po. Yung justice, yung accountability, yung transparency at maging yun pong peace.
ganun din ay upang matiyak po na walang ipananawagang labag sa konstitusyon. Kaya yun ang kasagutan sa tanong na iyon. Ayun. Pero kapatid na Edwil, siguro ito ay isang katanungan na hindi lang kami at iba ang mas maraming nagtatanong at mas gustong malaman nila ang kasagutan. Anong masasabi po ninyo doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita? Napakaganda pong katanungan. Ano po? At palagay ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan yan sa mga nanonood sa atin. Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. At hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. Tito, namamas ko po. Imari Bangko sa'yo. So, yan po mga kababayan, yung sinabi ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Kasi yung iba po, marami pong sinasabi na bakit daw pinayagan daw si Madam Amy na nagsalita doon sa rally. Hindi naman labag sa Constitution yung kanya mga sinabi doon. Bagkus, nagpayo pa nga itong si Madam Amy. Mga kababayan, nagpayo pa na mahal niya ang kanyang kapatid. Diba? Nagplano Nagplano pa ay kumbaga mahal niya ang kanyang kapatid Ulitin nga natin. Doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita. Napakaganda pong katanungan. Ano po? At palagay ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan yan sa mga nanonood sa atin. Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. At hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. Ka Edwil, well, muli po, sa alang-alang sa lahat ng mga dumalo, doon po sa ating rally, ano po ang mensahe nyo sa kanila, Ka Edwil? Salamat po sa pagkakataon. Sa lahat po ng mga kapatid na dumalo, maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po ang napagod, pero sa kabila noon ay masigla pa rin po sa pakikilahok. Napatunayan natin na kahit mainitan o maulanan tayo, handa tayong iparinig ang boses natin alang-alang sa mga hindi pinakikinggan at alang-alang po sa mga naaapi. Kaya sa dulo nga po nung statement na binasa ko kanina, nais kong ulitin po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson, ang lahat ng kapurihan sa atin pong Panginoong Diyos. Ka Edwil, maraming salamat po. Congratulations. Maraming O yan, mga kababayan at mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga bumabatiko sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang pahayag po ng pamamahala na si Ka Edwil Zabala. Siya po yung spokesperson dito, mga kababayan. Sana po maliwanag. O Auntie Claire, sana po napanood nyo po ito. Kasi ito yung maraming sinasabi sa INC. Bakit daw pinayagan? Alam ba ng Iglesia ni Cristo na ganito yung gagawin ni Manang Amy? Ginamit daw ni Manang Amy itong rally para siraan ang kanyang kapatid. So mga kababayan, ano pong masasabi nyo mga kapatid? Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.